25K na iPhone versus 25K na Android phone. Anong mas maganda? Anong mas panalo? Anong phone ang para sa'yo? Pag-uusapan natin lahat after ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Walang charger sa box tong dalawang to, pero meron akong ire-recommend na tsak magugustuhan nyo. Ito yung Ugreen Nexode Robo Gun Chargers at yes, Robo as in robot at gun as in gallium nitride. Una muna, meron tayong dalawang versions. Isang 30-watt charger na may single USB Type-C port at meron ding 65-watt version na meron namang dalawang USB Type-C at isang USB Type-A. So, pwede kang mag-charge ng phone at accessories ng sabay-sabay. Sabi ko nga kanina, gun chargers tong mga to. So, meron tayong gun fast charging technology. Itong 30-watt charger natin ay kayang i-charge itong iPhone 15 Pro ko to 60% in just 30 minutes. Tapos itong 65-watt version naman ay kaya ring i-charge kahit pa yung latest MacBook Air ngayon to 70% in just 1 hour. Pinaka-unique at nakakatuwang feature nito yung robot face or emojis na nagsisilbi na rin charging indicator sa atin. Charging, not charging, and fully charged. Siyempre, hindi rin nagpabaya ang Ugreen sa mga safety features. Meron tayong overheating, overcharge at excessive current protection at gumamit na rin sila ng flame retardant shell and air pyrostacking technology para mas protektado. Actually, kahit nga yung prongs, nilagyan pa nila ng magnetic na sapatos para hindi agad ma-damage. Alam din natin na mas efficient ang gallium nitride kumpara sa typical silicone chargers, less energy loss at less heat while charging. At ang pinakamaganda pa, meron silang 6.6 mega sale ngayon sa Shopee at Lazada with up to 500 pesos off. So pwede mo na lang itong makuha sa starting price na 799. Wala pa yung platform vouchers dyan, tapos eto pa, another 10% off pa kapag ginamit mo yung code na UGREHDV. Kaya kung gusto mo ng unique at reliable na gun charger, click mo na yung link dyan sa description. At maraming salamat sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so unahin muna natin yung build at design nitong dalawa. Actually, parehong maganda to since parehong premium yung build. Glass yung likod, aluminum frames, tapos pagdating naman sa glass protection ng screen, pareho ding protected ng Corning Gorilla Glass. Hindi sinabi ng Apple yung specific Gorilla Glass protection nitong iPhone 11, pero alam natin na mas latest tong nasa Samsung A55 na naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus. Of course, mas modern looking din itong A55. Mas maganda at mas malinis yung back panel. At lalo pa kapag tinignan na yung screens since naka-punch hole itong Android phone natin at malaking notch naman yung gamit sa iPhone 11 na may reason din naman at pag-uusapan natin mamaya. In terms of comfort, ibibigay ko yung punto sa iPhone 11 dahil sa curve na frames. Mas makabago lang tignan ang flat frames pero mas komportable syempre kapag curve. Isang plus din para sa akin yung alert slider ng iPhone. Very useful yan kapag madalas kang mag-switch between ring and silent mode. Tapos mas mataas din ang konti yung IP rating dito. IP68 sa iPhone 11 at IP67 naman sa Samsung A55. So, kung usapang build quality, tabla sa akin to. Parehong premium at maganda yung materials na ginamit. Usapang comfort, iPhone 11 para sa akin, mas magaan at mas komportable sa kamay. Tapos kung looks naman ang titignan or yung mismong design, mahalata mo kasi talaga na almost 5 years old na yung design nitong iPhone 11. At siya nga pala, Lightning port yung gamit dito, which is a big downside din for me. So, overall, design, build, and comfort, ibibigay ko yung puntos sa Samsung Galaxy A55. Okay, so next naman natin yung display. At sabihin ko na kaagad na Samsung ang panalo dito sa lahat ng aspeto. Well, hindi ko naman sinasabing pangit yung display nitong iPhone 11. Actually, pareho ko silang ginamit sa panonood ko ng Netflix at may napansin lang ako na konting purple tint sa display ng iPhone 11 pero overall, parehong maganda yung color reproduction. At kahit na hindi to AMOLED, mahalata mo rin kaagad na magandang quality ng LCD yung ginamit nila. Goods na goods for watching videos. However, alam naman natin na kapag Samsung ang phone, madalas panalo talaga yung display. At ganun din yung sitwasyon dito sa Samsung A55. Mas malaki, mas mataas yung resolution, so mas sharp tignan, mas maliwanag at mas visible yung screen outdoors. At dahil nga AMOLED, mas power efficient to, may better viewing angles, mas mataas na contrast ratio. At tulad ng makikita nyo dito, andyan din talaga yung inky blacks na hindi magagawa ng LCD panel nitong iPhone 11. Yung side bezels,
Well, medyo makapal pa rin naman yung sa Samsung, but of course, mas makapal pa rin yung sa almost 5-year-old phone na iPhone 11. Mas okay din para sa akin yung punch hole kaysa sa malaking notch. Tapos, yung screen refresh rate, medyo naging big deal sa akin. Tulad kasi sa karamihan ng mga Android phones ngayon, naka 120Hz na itong Samsung A55. Samantalang itong iPhone 11, naka 60Hz lang. At kung manggagaling ka sa isang phone na naka 60Hz lang din, hindi naman yan magiging problema. Kaya lang, ako kasi, ilang taon na rin akong gumagamit ng mga phones na may high refresh rate feature. Yabang. Hindi sa nagyayabang to totohanan lang. Nasanay na ako sa mataas na screen refresh rate. Kahit yung mga affordable mid-range phones na gamit ko noon ay naka 120Hz na, yung monitor ko 144Hz, yung laptop ko 165, yung tablet ko 144. So, ang nangyayari kapag halimbawang nagtatrabaho ako, or ginagamit ko yung laptop, monitor, or tablet ko na may high refresh rate feature at super smooth tignan na display, tapos sabihin na nating biglang may nag-chat sa akin at titingin ako ngayon sa display ng iPhone 11, kitang-kita ko talaga yung pagbaba sa smoothness. Nagmumukha siyang sluggish or medyo malag tignan, kahit na hindi naman talaga since 60Hz din naman yung kino-consider nating smooth before, nung hindi pa uso ang 120Hz. So, siguro nga, kung 60Hz phone lang talaga yung gamit mo, wala kang ginagamit na ibang device, o di kaya kung meron man, 60Hz lang din yung ibang gadgets mo, hindi magiging problema to. But since karamihan sa mga lumalabas na gadgets ngayon ay naka-high refresh rate na rin, hindi malabong makulangan ka dito sa mga susunod na taon. Kaya, again, pagdating sa display, malinaw na panalo sa akin itong Samsung A55 5G. Sa speakers naman, parehong maganda. Parehong naka-dual speakers, medyo mas bassy yung tunog sa iPhone, tapos mas angat naman yung vocals sa Samsung Galaxy A55 at mas malakas din ng konti. I don't think na madidisappoint kayo sa speakers ng parehong phones na to. Okay na okay for watching movies, sound trip sa kwarto, and even gaming, so pareho ko silang bibigyan ng puntos dito. Okay, so bago natin pag-usapan yung performance, software muna, Android or iOS? Mahaba-habang usapan to, so hindi natin masyadong idedetalye dito sa simpleng paliwanagan lang. iOS kung gusto mo ng simpleng interface lang pero at the same time sobrang reliable, masipag sa updates, excellent ecosystem, yung seamless na integration across multiple devices, sobrang panalo. At in my personal experience, nakaka-encounter pa rin naman ako ng minor bugs sa parehong platforms, pero sobrang bihira lang, no big deal. Though napansin ko na sa iOS, mas less yung bugs na na-encounter ko sa mga third-party apps. Most probably dahil marami pa ring mga developers ang mas pinaprioritize ang iOS over Android. Ngayon, Android naman is a super customizable operating system. Sobrang daming features to the point na mas marami ka pang features na hindi magagamit kaysa magagamit. Mas marami kang pwedeng gawin, so kung tatanungin ako, personal preference na lang talaga to. Depende yan syempre sa gusto mo, at naniniwala rin kasi ako na andito na tayo sa punto na pareho ng solid tong mga OS na to. So, kahit anong piliin mo, kaya nang gawin yung mga gusto mo. At kung usapang tagal naman ng software support, parehong excellent ang Samsung at Apple dyan. However, since 2019 pa ni-launch itong iPhone 11 at kung pagbabasihan natin yung tagal ng software support sa mga dating iPhones, iPhone 6 tumagal din ng more than 8 years. So, kung titignan natin yun, posibleng makakuha pa tayo ng updates dito for 3 more years. 2027. Hindi na rin naman masama for the price, pero sa Samsung A55 kasi, 5 years pa yung security patches, so aabot pa tayo hanggang 2029, at dahil dyan, ibibigay ko yung puntos sa Galaxy A55. At ngayon tapos na tayo sa software, doon naman tayo sa mismong performance. Bagong chipset ng Samsung yung ginamit dito sa A55, ito yung 4nm Exynos 1480 chip, tapos yung iPhone 11 naman ay naka A13 Bionic na una ring in-announce nung September 2019. Pero kahit na almost 5 years old na to, nakita ko na hindi pa rin talaga dapat to minamaliit. Unang-una sa mga casual users, kung more on social media and productivity apps lang yung ginagamit mo, solid yung performance sa parehong phones. Mas mabilis yung storage type na ginamit sa A55, so mas mabilis ding mag-load yung mga apps. Pero ang kinaganda naman dito sa iPhone,
Kahit na 4 gigs lang yung RAM nito at 8 gigs itong sa Samsung, kayang-kaya nitong makipagsabayan pagdating sa multitasking at mas mabilis pa ngang mag-reset yung mga apps sa Samsung kumpara dito. Sa Antutu benchmark, malaki-laki rin yung lamang ng iPhone 11 at yes, hindi ito yung best app para mag-compare ng devices with different platforms. So, tinest ko rin to sa Geekbench 6 at ganun din yung resulta. Mas lamang pa rin ang A13 Bionic chip ng iPhone 11 at nakita ko rin yung lamang na yan nung naglaro na ako ng games. Sa mga less demanding games like Mobile Legends, pareho naman tayong mabibigyan nito ng smooth experience, even at ultra graphics. So, para mas magkaalaman, sinubukan ko yung demanding na Genshin Impact. At ayun na nga, sa highest settings ng Genshin Impact, nakita ko na mas smooth yung sa iPhone 11. May mga frame drops din naman, so hindi perfect, pero nakita ko talaga yung difference nung dalawa. Mas maganda yung performance na nabigay sa akin nitong iPhone. Pero para lang klaro, hindi ko nire-recommend tong dalawang phones na to sa mga hardcore gamers. Parehong nag-iinit tong dalawa, hindi talaga para sa mga magdamagan kung maglaro. At kung gamer ka, mas maire-recommend ko sa'yo yung mga performance-centric phones, like for example, the Poco F6 Pro. Sinubukan ko lang talaga itong Genshin para makita ko yung difference sa performance nitong dalawa. At sa mga testing na to, nakita ko na hindi talaga dapat maliitin ang performance ng isang flagship chipset. Kahit pa maraming taon na yung nakakalipas. Punto sa iPhone 11 para sa performance. Next naman natin yung battery and charging. Nung gamit ko yung A55, hindi naman super impressive or super kunat, pero maaasahan ko na kakayanin niya yung isang buong araw na gamitan. Sa iPhone 11 kasi hindi. Mabilis talagang malobat tong phone na to at siguro may mga magsasabi na baka kasi luma na kaya sobrang degraded na yung battery. Well, una, brand new iPhone 11 itong binili ko. I know, pwede pa rin ma-degrade kasi nga matagal nang nakastock. Pangalawa, September 22 lang din tumigil ang Apple sa paggawa nito. 2019 hanggang 2022, dire-diretso lang yung pagmamanufacture. At pangatlo, 3,110 mAh lang din kasi yung battery. At yung ganung kaliit na battery, hindi mo talaga maaasahan ng matagalang battery life, lalo na sa paggamit natin ngayon. Nasa 5 hours lang yung screen on time na nakukuha ko dito nung ginamit ko, so mababa lang talaga. At kung halimbawang naglalaro ka ng 2 to 3 games of Mobile Legends kada araw, hindi tatagal to hanggang gabi. Possible pa rin naman ang all-day battery life, pero as in titipirin mo talaga. Hindi pwede yung babad ka. Charging time pareho namang almost 2 hours kahit pa magandang charger yung gamitin natin. Tulad nitong Ugreen Nexo Drobogun chargers, may isang advantage ang iPhone dahil sa wireless charging. Hindi siya MagSafe but still plus pa rin yan para sa akin. But overall, ibibigay ko pa rin yung puntos sa Samsung A55. Okay lang kahit walang wireless charging. Mas importante sa akin yung itatagal ng battery sa buong araw na paggamit ko at mas reliable ang A55 dito. Sa camera ako pinahanga nitong iPhone 11. Naka-dual camera setup lang to, 12 megapixel main cam, 12 megapixel ultra-wide at 12 megapixel selfie. Tapos itong A55 naman ay may 50 megapixel main shooter, 12 megapixels din na ultra-wide, 5 megapixel macro at 32 megapixels naman na selfie cam. Pagdating sa mga photos gamit ang main camera, clear winner sa akin ang iPhone 11. Well, honestly, for an Android phone, maganda na rin talaga for 25K itong A55. Sharp, detailed, tapos andyan din yung vibrant color processing ng Samsung. Kaya lang mas angat pa rin talaga yung mga outputs dito sa iPhone 11, tapos pansin na pansin din yung mas malawak na dynamic range. Mas nakikita dito yung mga details sa parehong highlights and shadows, at mas okay din to kung gusto mo ng natural looking photos. Sa indoor shots naman, mas nagustuhan ko yung outputs ng A55. Minsan kasi nasasobrahan na sa exposure yung iPhone, though pwede naman natin yung i-edit kung gugustuhin natin. Ultra-wide camera, clear winner ulit para sa akin ang iPhone 11. Actually, mas nakita dito yung difference nila in terms of dynamic range. Tapos sa selfies naman, sharpness and details, parehong goods for the price. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung color processing ng iPhone dahil dinadagdagan niya yung pink sa balat ko. Kung maputi ka, siguro nga okay lang sa'yo, mamula-mula. Pero sa mga katulad kong kayo manggi papuntang maitim, hindi maganda yung itsura. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera ng parehong phones. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphones. Pagpapalit-palitin na lang natin yung audio para makumpara nyo. At tulad sa mga selfie photos natin kanina, for the price, okay na okay sa akin tong dalawang to. Lalo na't hanggang 4K na rin kasi yung pwede nating i-record, unlike sa iba na hanggang 1080p pa rin hanggang ngayon. May stabilization din, so hindi gaanong maalog. Eto naman yung itsura kapag isang bombilya lang yung
nakabukas in low light conditions. Mas gusto ko yung Samsung A55 dito. Lumalabas din kasi yung pagka-pink ng kulay nitong iPhone 11. Pero ang lamang naman itong iPhone 11 kaya nitong mag-record hanggang 4K 60 FPS. Samantalang dito sa A55 hanggang 4K 30 lang ulit. Pagdating naman sa videos ng main cam pareho ring maganda to. Hanggang 4K pareho, sharp, maganda yung kulay, mabisa din yung stabilization ng dalawa. So pwede rin gamitin for vlogging. Pero lamang dito ang iPhone dahil sa 4K 60 FPS na option. Hanggang 4K 30 FPS lang ang Samsung A55. Tapos nung chinek ko pa yung file size ng dalawa, nakita kong nasa kalahati lang yung kain sa storage sa iPhone. 2-point-something megabytes sa iPhone, 4-point-something megabytes na sa Samsung. 180 megabytes sa iPhone, tapos around 450 megabytes na agad sa Samsung. So overall, puntos to para sa iPhone 11. Para naman sa iba pang mga features, haptic feedback, mas maganda yung sa iPhone, mas masarap mag-type. Sa A55, hindi kagandahan. Signal sa parehong phones, wala akong naging problema. Smart SIM yung gamit ko at pareho ding supported ang eSIM. Pero take note na 5G na itong A55 at 4G lang itong iPhone. So kung may 5G sa lugar nyo, malaki-laking plus yan sa Samsung. Isang matinding panlaban naman itong iPhone yung Face ID. Sobrang convenient at sobrang reliable din, lalo na pag may mga bank transfers ako or kapag nagbabayad ako ng bills online. Marami pang extra features tong mga phones na to. Maghahaba tayo ng sobra kung iisa-isahin ko pa. So hahayaan ko na lang na kayo ang mag-decide ng puntos depende sa gusto nyo. Okay, so pag-usapan na natin yung presyo. 24,990 pesos ang SRP nitong Samsung Galaxy A55 5G. Tapos itong iPhone 11 naman na mabibili natin sa Beyond the Box ay nagkakahalaga ng 24,890 pesos para sa 128 gigs. May 64 gig variant pa to pero please, wag na kasi sayang yung pera nyo doon. Sobrang limited na lang ng 64 gigs ngayon. Actually, mababa na nga rin ngayon yung 128 gigs at isa rin yan sa mga downsides nitong iPhone 11. So ang tanong, anong 25K phone ang para sa'yo? Well, of course, sa bandang huli, ikaw pa rin yung magde-decide niyan. Depende sa kung ano yung priority mo. Kaya nga pinuntusan ko rin yung mga importanteng aspeto. Pero syempre sasabihin ko pa rin yung personal choice ko at kung ano yung mas maire-recommend ko sa inyo. Klaruhin ko lang lahat, hindi po ito sponsored ng Samsung, ng Apple, or ng Beyond the Box. Pareho kong binili to sa Lazada at ang sponsor lang natin ngayon ay ang Ugreen. So kung may 25,000 pesos ako ngayon, ang pipiliin ko sa dalawang to at ang mas maire-recommend ko para sa inyo ay ang Samsung Galaxy A55 5G. Now, hindi ko sinasabing wala ng kwentang phone itong iPhone 11. Actually, nahirapan pa nga ako at napahanga ako kasi even after almost 5 years, kaya niya pa rin tapatan at lamangan itong latest mid-range phone ng Samsung pagdating sa camera at performance, na parehong sobrang importante sa isang smartphone. However, para sa akin kasi, kung gagastos ka ng 25,000 pesos, hindi mo deserve yung phone na kakapusin ka sa battery at kakapusin ka sa storage. Kung gusto mo talaga to, maire-recommend ko lang siya kung nasa Apple ecosystem ka na, o di kaya meron kang flagship iPhone, tapos gagawin mo lang tong backup phone. Plus, for 25K, maganda na rin naman yung camera ng A55. Sapat na rin yung performance for casual users. Tapos, lamang na rin sa ibang bagay like display, design, battery, and storage. Mas balancing phone to overall, mas magiging balance yung experience mo, at mas reliable din overall. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Links kung saan pwedeng mabili itong mga to, andyan sa description lahat. Para sa full review ko ng A55 with pros and cons, click nyo lang to. At para naman sa isa pang malupit na Android phone under 25K, click nyo lang to.